Well, unang-una, mainit yung panahon. Di ba? Grabe yung init ho talaga. Minsan may pinuntang kaming 39 degrees. So nakakapagod din. But sabi ko nga, okay lang kasi masaya naman. Mainit naman yung pagtanggap sa amin ng taong bayan. Malaki yung Pangasinan. Sobrang lawak ng Pangasinan. But nakakatuwa din dahil makikita mo na mayaman yung Pangasinan at maraming opportunity. Hindi nga lang natatap, di ba? Para maging trabaho siya, maging negosyo siya ng mga kababayan namin. Pangatlo, medyo mainit yung politika dito sa Pangasinan. Ano? Mapapansin mo na sa pag-ikot namin, may mga takot, may mga taong takot, ayaw magsalta, ganun. Pero sumisenyas naman, oo, sige, laban kami. Pero imbis na nakaganon, nakaganon eh. Oh. Matatawa ka nga. But generally speaking, hindi naman nakaka-overwhelm. Walang, nakakatuwa lang na makita mo na malaki yung Pangasinan, mayaman yung Pangasinan. Tapos maraming opportunity sa Pangasinan, pero marami rin problema yung Pangasinan. Yun yung unang-una kasinungalingan yun. It never happened and it will never happen. In fact, nung lumabas yung balitang yon, sabi na 17 of yung mga mayors nga daw ng LP ibabaliktad, diba? So, nagkaroon kami ng caucus para mag-usap-usap kami, totoo ba to? Ano ba to? They admitted, number one, that they were approached by board member Shani. Number two, that they were being offered 100,000 up to 500,000, yung latest 2 million pesos. Para tumawid lang doon sa kabila. Pangatlo, sabi nga namin, ano ba yung motivation? Diba? At sino ba makikinabang sa discarding ito? Diba? Yung motivation ni Ranjit, galit siya dahil hindi siya nakuha ang vice gubernatorial candidate ng LP. Alam naman yan, hindi pwede na magkamag-anak kaming dalawa. Bangingi yun eh. Di ba nakakahiya sa taong bayan? So hindi pwede talaga. Ang problema kay Ranjit kasi, nag-promise siya na susuporta siya. But at the end of the day, he reneged on his commitment. Hindi rin namin, may ginawa na to dati, openly campaigning for my opponent. So may resolution na expel siya. Sabi ko, wag muna, kamag-anak ko to eh. Tignan muna natin, baka ma-rehabilitate. Sad to say, hindi nag-rehab, naging recidivist. Sir, kaya po ba pumunta ngayon dito si FBR? Well, si FBR naman has always supported me in all my political battles. May mga panahon nga na hindi ako natulungan ni FBR kasi nga because of politics. But at the end of the day, hindi ko naman pinipersonal sa kanya yun. Of course, I'm very thankful dumating siya ngayon dito, di ba? Sinabi naman niya na I am really for Nani Braganza. Sabi niya gusto ko yung plataforma ni Nani Braganza. So, okay naman yun. Di ba? Siyempre, malaking bagay yun para lalo sa bayan namin ng Asingan. Siyempre, sa lalawigan ng Pangasinan. Do you think his endorsement can help despite the fact na meron po yata kayong konting tension with the sister? Wala naman eh. Wala eh. Unang-una, nirespeto ko pa rin naman sila dun sa opinion nila, posisyon nila. Diba? Ang nakakalungkot lang, sabi ko nga, na yung kay Ranjit kasi, even among our family, diba, na mali siya ron eh. Huwag na ipagpilitan. Ang nakakalungkot lang, nangangampanya pa, even outside of his district. Kini-question na nga ng kababayan namin, saan kinukuha ni Ranjit yung kanyang pera? Baka overspending na yan because he's only entitled to so much within the district. Walang 300,000 voters to eh. Kung kikwente namin yung ino-offer niya doon sa iba, it's already more than the prescribed, di ba, amount. Tapos, yung attempt pa niya na i-bribe, takutin, nanakot pa eh. May isang mayor kami kasi na tumulong doon sa kaso ni Governor Espino. Siya yung pinuntahan ng witness eh. Tinakot pa niya, madidisgrasya kay Governor Espino. So, hindi namin alam kung what's motivating him. Siguro, hindi namin alam. But sabi ko, kamag-anak ko nga siya. Pabayaan na natin, di ba? Pero yung 17 sir is still with LP? Oo, hindi totoo yun. In fact, nung nag-caucus kami, pumirma sila. They admitted na meeting sila and they signed that hindi kami nilipat. So up to now po... Nandito nga yung iba eh. You might want to talk to them. Maganda yung chances namin in terms of yung pagtanggap sa amin ng tao. Kasi kami nakadiretso kami sa babae. Sabi namin, lakbay Pangasinan to dahil malaki nga naman yung Pangasinan. Nagbabara-barangay kami. Pero of course, itong second phase ng campaign namin, hindi na ganon. Yeah, medyo mas malaki na yung campaign namin, di ba? We have consolidated yung support base namin, so we will now go out and campaign to other potential voters in the province. 1.6 million to eh. Of course, we need the help of all the leaders sympathetic, not only to Nani Braganza, but to the President and to the cause of President Aquino. Di ba? So, okay naman yung sabi nga, resulta. Habang nai-explain yung issue sa taong bayan, nagkikrystallize eh, yung
yung tingin ng tao doon sa mga issues na this is not anymore a simple fight between Braganza and Espino, but the future of Pangasinan. Yun yung pinag-uusapan dito. Sinasabi nga namin, mayaman, maraming opportunities, pero marami rin mahirap. Unimaginable na mismo yung National Statistics Board natin, sinasabi, 1 of every 4 Pangasinenses is poor, earning less than 50 pesos a day. Of the 100 pupils, 80 lang ang mag-grade 6, 60 lang magtatapos, 40 lang ang magtatapos sa high school. Masyadong mababa yun. We are the biggest supplier of OFWs. So that means kulang ang trabaho dito sa Pangasinan. Tawa nga kami ng tawa kasi, when Pinoy ran for president, we were with the minority. Wala nga halos kaming congressman at mayor. And yet he won as president. The same will happen in the province of Pangasinan. Because at the end of the day, hindi naman yung makinari lang magpapanalo sa iyo. Siyempre yung credibility din ng mga kandidato, yung issues na nire-raise ng mga kandidato. At sino pinagsasabi ng totoo? Diba? Kami dito, battle cry namin, Pangasinan muna, hindi bulsa muna. Diba? Malinaw sa amin yun. And every time we say that, yung tao nagre-react eh. Totoo po yan. Diba? Sabi ko, unahin natin yung Pangasinan. Interest ng Pangasinan. So those are very clear issues sa mga tao. Alam naman nila mga illegal na gawain dito. Alam nila mga patayan nangyayari dito. Alam nila kung saan kaso sangkot si Governor Espino. May mga witnesses sa kanya laban sa wedding. May mga witnesses sa kanya laban sa murder. Di ba? So, yung duda nandun na kay Governor Espino. Di ba? At marami rin takot sa kanya, aminado ako. Di ba? Baka may mangyari sa kanila kung tumawid sila o hindi siya iboto. Di ba? Doon lang sa bayan niya, kahapon, nagmo-motorcade kami. Nakagano, no? Sa loob ng bahay niya, wow, sabi ko. Di ba? Tapos nakakalungkot lang that they're resorting to dirty tricks. Labas doon sa ginagamit si board member Shani, nagbabribe ng mga mayors, nagbabaklas ng poster. Sabi ko, tatanda na natin. Larong bata yun eh. Di ba? Imagine babaklasin yung poster ng kalaban mo. Wow ha? Di ba? Sir, ano po reaction niyo din sa mga comments na baka daw mag-backfire yung mga kaso na ipinasa? Na yung mga kinaso kay Governor Espino, mag-backfire against him? Unang-una ganito, no? Hindi ako yung nag-file ng kaso laban kay Governor Espino. In fact, may problema si Governor Espino sa mga tao niya. Who is Rick Orduña? Right-hand man niya eh. Bagman niya eh. Bakit lumaban si Mayor Orduña? Niloko niya eh. At nakonsensya na yung tao. Yung boy witness, sino ang tatay nito? Tao ni Governor Espino, media at saka political operator niya, na nakonsensya rin. Di ba? At nagulat na yung pinag-uusapan ni Governor Espino, ni Congressman Celeste doon sa El Pescador. Nangyari. Ano yung nangyari? Namatay si Mayor Martinez. Diba? Who filed the case against him? Mga tao niya eh. Hindi naman ho ako eh. Nagkataon lang na eleksyon ngayon, na timing, diba? At ako yung pinapasa sa akin na politically motivated. Diba? Si Mayor Orduña anong sabi niya? Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang ng lakas ng loob eh. Naniniwala akong seryoso itong presidente eh. Diba? So, ipagpalagay mo na, yung timing off. But ang tanong, kung iba panahon ng eleksyon, hindi ka pwedeng huliin at you can wantonly commit crime. Di ba? At absuelto ka dahil kandidato ka. Hindi naman siguro tama yun. On the part of Governor Espino naman po is always denied knowing these people. Alam, Any involvement. sabi ko nga sa'yo, di ba? Kakampal na magnanakaw, sinungaling. Di ba? I mean, sinong politiko at tao sa ang hindi maniniwala, hindi siya magkaibigan ni Rick Orduña? I mean, come on, you cannot even be president of a cooperative here without Governor Espino dipping his hand sa politics. What more president of the Mayor's League? Di ba, Pangasinan, and more and beyond that, saan nakatira si Mayor Espino? Sa Bugal yun. Address niya Bugal yun. Saan Mayor si Orduña? Bugal yun. Saan kumakandida yung anak ni Espino? Bugal yun. Hindi sila magkakakilala? Ngi! Di ba? Ano ba naman yun? I mean, Sir, do you think these issues will resonate with the voters? ano? Ito po bang mga issues na ito will resonate with the voters? Sa tingin ko, naiintindihan ng taga-Pangasinan yun. In fact, even in the service, lumalabas ganito. That once the issues are clearly explained to the people of Pangasinan, they will vote against it. I've seen surveys indicating na gano'n yung sitwasyon. Di ba? So confident po kayo na despite yung seeming advantage po nila with the numbers, kaya pa rin? Oo naman. Oo naman. Ayun, sabi ko nga dati, yung mga laban ko sa politika, ganito palagi. Di ba? Hindi minority kapitan ko, etc. But at the end of the day, people listen to issues. Yun ang nakakatuwa yung Pangasinan kasi malaki yung middle class din ito. And they listen to issues. Di ba? Especially in the urban areas. Of course, malaki rin yung tulong ng media.
No matter how you look at it, di ba? Consider na sobrang laki nga ng Pangasinan eh. Alam mo, from east to west, from north to south, 4 hours of driving to ha. Sinasabi ko, Singapore, 1 oras lang eh. Ito, 4 na oras ha, hindi biro to. So, in effect, what we're saying is that there is no way that we can talk to all the people or Pangasinenses in Pangasinan, or even those outside of Pangasinan who vote in Pangasinan. But with the help of media, malaking bagay ho yun. Kahit ako, I have always been an advocate, di ba, na the role of media in educating our voters. Malaking bagay yun eh. Di ba? While it is true na siyempre lamang yung mas mayaman, katulad ni Spino, pero at the end of the day, sinasabi ko nga, it's worth na ma-explain mo through media yung plataforma mo, and then let the people decide at the end of the day. Di ba? At least, yung sa kanila, educated choice. Parang gano'n, di ba? Kung natalo ka pa rin, talo ka eh. Di ba? Hindi naman tayo pikon sa eleksyon eh. At saka wala namang mawawala sa akin kung natalo ko. Di ba? Kung nakulong si Governor Spino, hindi niya matitikman yung mga kayamanan ni Nako niya, di ba?